Lahat ng sobra kahit healthy nakasasama sa atin. Katulad na lamang ng mga yogurt drinks na may tinatawag na lactobacillus. Bagamat kilalang nakabubuti ito para sa ating tiyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Rivera. Bakterya, ganyan daw ang lactobacillus. Maganda raw sa tiyan, kaya ang ibang nanay, ito na ang pinapainom sa mga bata pag nagtatae o may problema sa tiyan. Ano naman kayang say dyan ni Doc? Ang mga lactobacillus talaga, common po yung ginagamit natin pag galing ng antibiotics ang isang pasyente. Dahil ang antibiotics kasi ay pinatay niya ang good and bad bacteria. Hindi lang bad bacteria ang natatamaan ng antibiotics, pati yung good bacteria. Kailangan natin yung good bacteria for a better digestion at saka well-being natin. So, yun, pwedeng ipatake natin ng mga lactobacillus good bacteria para po ma-replenish. Swak talaga sa panlasa ng kabataan. Pero kung usapang safety, hinay-hinay daw at hindi pa rin okay ang sobra. Karamihan ng mga paborito ng bata ay matatamis. So, pwedeng mga 2 to 3 teaspoon ang sugar content nun. Siyempre, limited lang ang sugar na kailangan ng isang bata. Pag sinanay nating parating matamis ang iniinom, kinakain ng bata, parang na-prepare natin siya na maging diabetic. Pagka lumaki na siya, sisira ang ngipin. Kahit inumin niya ng matamis, kasira din ang ngipin yan. And pwede rin lumaki or maging obese. Sabi nga nito, anumang inumin na lumalabas sa merkado, pinakatabas pa rin sa lahat, ang tubig. Mga kapatid, Mobile Journalist Francis Rivera po, kapatid. Ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang tamang pag-inom ng yogurt drinks kasama si Mobile Journal Francis Rivera. May dala ka ba dyan? Wala. Wala kang dala? Mamaya, Pops J. Sagot ko na yan. Okay, una sa lahat, ano ba muna ang lactobacillus? Ano bang nagagawa nito sa atin? Yes, Pops J. Itong lactobacillus, mahalaga itong component para makatulong sa better digestion ng sa ating tiyan. Pero yun nga, it's a good bacteria. Nagpo-produce ng good bacteria para sa ating tiyan na nagpapa-maintain ng good condition ng ating tiyan at ng ating immune system. Okay, Francis, laging sinasabi nga ng mga nanay, isang beses lang dapat kada araw umiinom ng ganyang klaseng drinks. Ano bang sabi ng mga eksperto? Yes, Pops J. Dapat daw talaga sundin yung ganung payo ng ating mga magulang, lalo na ating mga nanay. Masama pag sobra. Masama pag sobra kasi itong mga nakikita natin sa market na lactobacillus o yung mga may sugar ata mataas ang content or sugar content ng mga drinks na to, no? Kaya mapapansin mo, Pops J, medyo maliliit lang ang serving na to. So talagang one bottle per day, pwede na daw yun. Pero yun nga sabi ng doktor, pag napasobra, talagang mapapasama kayo. Ayun, sabi mo, obesity at diabetes ang side effects ng sobrang pag-inom nito. Okay, ending ba, asukal pa rin ang number one na kalaban natin na may masamang epekto rin ng sobrang lactobacillus. Yes, Pops J. Itong sugar content kasi sugar talaga. Mataas ang sugar content ng mga drink na ganito. Lalo yung mga flavored drink o kahit nga yung soft drink So, kaya pinag-iingat lang, no? Ayun ang payo ng ating doktor na pinag-iingat. At ito namang mga lactobacillus, tayo naman daw meron ng trillion of lactobacillus sa ating mga katawan. So, hindi nabilang mo talaga, ha? Sabi ni Doc. Sabi ni Doc. So, sabi nga ni Doc na okay na rin daw na hindi madagdagan, pero okay din naman na uminom tayo ng ganito. Pero in moderate. Okay. Occasionally, pwede. Pero yung araw-araw, labis na daw talaga yun. Pero Francis, may datos ba na nagsasabi kung gaano lang karami gaano na karaming nadali ng masamang epekto ng sobrang pag-inom ng lactobacillus? Sa ngayon, Pops J, ang nakikita natin yung mga bata na nagkakaroon ng mga diabetes, no, na maaga pa lang na-diagnose na ng diabetes. Ginagawang tubig ata nung iba no? Kasi bukod dito sa mga yogurt drinks, yung may mga lactobacillus, kasama talaga dito yung soft drinks. Alam naman natin ang soft drink, mataas din ang sugar content. So, at samahan mo pa yan ng staple food natin na rice. Talagang sugar overload talaga yan. Hirap umiiwas sa ganyan. Okay, sabi mo nga, tubig pa rin ng the best na inumin, no? Yes, Pops J. Ng lahat. Anong paliwanag dyan? Kasi nga, ang sabi ni Doc, no, at siguro yung mga eksperto na nakausap din natin,
mabisa din talagang pag-replenish din at pag-cleansing itong mga tubig na iniinom natin. Pero yun nga, siguraduhin na yung iniinom nating tubig malinis at na-filter at na-purified ng maayos bago nating inumin. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.